Yon, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ibang Klaseng Balita. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ng Ibang Klaseng Balita, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ibang Klaseng Balita. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ng Ibang Klaseng Balita at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! So yun po mga kadagdags, mga biyay, sumabiyay ang araw po sa ating lahat. Ayon, bago natin simulan, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayong walang iba kundi si Jay Guevara. Sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Jay Guevara TV, bisita na kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, syempre mag-subscribe na din po kayo mga katunay kay Jay Guevara TV. Pagpatuloy natin. Welcome to my YouTube channel na kung saan kung maraming chismisan, marami kang alam. So ngayon yung pag-uusapan natin ito, isa sa mga pinag-uusapan ngayon. Totoo dito, wala naman talaga akong pakay dito sa video to. Wala talaga, promise. Kaso, na ano lang ako na tawag dito, na nagka-interest ako nung may mga nagko-content na iba. Na isa nga po daw sa host ng It Bulago ay tsatsang chuchugiin na dahil nga sa ginawa niyang ito. So yan, yung isa nga po doon sa mga host ng TPINC, It Bulaga pala, It Bulaga, ay di umano ay tinanggal daw, tinanggal or tatanggalin or papalitan dahil nga daw po ito ay may ginawang karumal-dumal. Karumal-dumal talaga. Karumal-dumal na kasalanan sa sa tawag dito sa TPINC or sa It Bulaga. Ewan ko lang kung totoo to Disclaimer hindi ako nagsabi nito Ito yung mga video na papanoorin natin, ito yung nagsasabi. Tsaka yun ayon sa aking sources, na nandun sa fake Bulaga or sa generic or revamp na It Bulaga, ay ito nga daw po si Buboy Villar ay may ginawang karumal-dumal. Ngayon, hindi naman natin pwedeng ilabas yung kasi alam niyo naman na mainit sa atin yung mga yan. Baka mamaya, syempre, hindi natin pwedeng ilabas yung issue na yun kung ano ba yung ginawa niya. Iyanan natin yung iba yung maglabas. Pero ito, ichinempo daw, ichinempo sa araw ng day off niya or daw para daw hindi masyadong mahalata. Pero ang totoo daw, ay pinagpahinga nga daw po ito dahil may ginawang karumal-dumal. Paano ba nating karumal-dumal? Paano ba natin sabihin? Kapag binline item kasi natin, pangin kasi nasabi ko na yung pangalan ni Buboy Villar. Pero yun nga, may hindi nga daw kaya yung ginawa to. Ayon dun sa ating source pero hindi pa natin lalabas yan. Mag-abang tayo, mag-abang tayo sa mga ilalabas ng ibang mga influencer. Yung mga kapwa natin influencer. Ano kaya yun, Yung karumal-dumal, parang grabe naman yon. Pwede bang makahingi naman ng konting clue dyan, Sir Jay Guevara? Si Buboy talaga laging may issue, Basta issue, si Buboy ang kasunod. Hayaan natin sila unang maglabas. Ito yung video, ito nga, marami na nag-reaction nito na ito nga, si Buboy Villar ay tatanggalin po nga po daw sa generic na It Bulaga. Pero hindi naman ako naniniwala din doon, ano rin tayo, huwag tayo basta-basta gumawa rin ng issue. Ano lang daw siguro to, para sa akin, kung hindi day off, baka pinagpahinga muna siya dahil masyado siyang mainit. Masyadong mainit
Oh, masyado siyang mainit. At sa mga hindi nga po pala nakakalam dyan, ito si Buboy Villar, no? Kaya mga nagbabiral ang mga issue. Issue hindi video. Ulitin ko issue, hindi video. Sa kadahilanan yung mga yung mga patama niya sa Tito Vic and Joey, no? Yung mga pahaging niya, yung mga pasundot-sundot niya, no? So kaya namin din to hindi naman totaling sobrang inis. Inis na inis. Hindi naman ganun na sobrang inis kami dito. Kaya si Buboy kasi talagang kinaiinisan naman talaga. Wag na natin Sir Jay, di ba? Kasi sa mga ginagawa niya na pahapyaw sa TVJ na hindi mo inaasahan na manggagaling sa kanya. 'Di ba? Kasi parang akala niya naman kung sino siyang pagkataas-taas na tao. Akala niya naman napakarami niya naman napatunayan sa mundo ng showbiz. 'Di ba? Yung tipo na isa na siyang icon. 'Di ba? 'Yun ang mali ni Buboy. Imbis na magbigay siya ng respeto o sabihin natin na kalaban nila yung EAT. Pero dapat ba na bastusin o paringgan niya ang kabila, yung EAT, ang TVJ? 'Di ba? Dapat hindi, 'di ba? Hindi niya dapat ginagawa 'yon. Dahil hindi naman siya ang kalaban ng TVJ. Hindi naman siya sangkot diyan. Kumbaga nagtatrabaho lang siya diyan sa Itbulaga. Tapos kapag sila binira, sasabihin nila, nagtatrabaho lang kami dito tapos kami dinadamay nyo. Sino ba nagpaparinig, di ba kayo din naman? Sa inyo din naman ang gagaling na dapat nakatahimik kayo kasi hindi naman kayo kasali sa nangyayaring problema sa TVJ at ng tape. Nagtatrabaho lang kayo dyan. Ang trabaho nyo lang ay mag-host, hindi magparinig. Parang tinatawag na... paano ba ma-explain yun? Paano ba ma-explain yung mga ganun? Pwedeng none of the above. Hindi. Kasi ito naman, kasi si Buboy Villar, yung unang ganap nito, diba, sabi ko naman sa inyo, wala naman din kasing problema. Wala akong problema. Kaso nga lang nung mga una nag-scripted, bukod sa pinagmukha nilang tanga yung kanilang mga manonood at yung mga taong nanonood na kahit papano ay may konting paniniwala sa kanila, ay ginawa nilang marang mga tulongges. Yung nag-scripted nga sila dun sa show na Itbulaga na tauhan niya pala sa mamihan yung contestant. Yung kunwari nanalo, no? Ang pangit naman kasi yun dapat gagawa ka na lang ng script yung kilala pa. Di dapat sana hindi kilala at hindi man na ilalabas sa video. Diba? Doon nagsimula yung issue mo, no? Tapos nilalabanan mo na yung nagbabato sa iyo ng issue hanggang sa lumaki na lumaki, lumaban ka ng lumaman. Okay lang naman na idepensa mo yung sarili mo di ba? Pero yung pagdepensa mo sa sarili mo is sumobra. Doon pa lang, pumalian na siya. Tapos yung may mga pahaging siya kaya Henyo Master, no? Di ba? Dapat hindi niya naman ginagawa yan. Lalong kinagustuhan namin. Hindi pala natin sabihin na kinainisan, kinagustuhan. Gusto namin to si Buboy Villar. Sobrang gusto ko nga ilipat to sa 8 Showtime gusto ko nga ilipat to sa 8 Showtime si Buboy Villar. Gusto ko to. Sobrang galing nito mag-host. Ay, sabi siya, talo ang Tito Vic and Joey pag ito nag-host. Talagang siya yung nag-host na parang overacting. So exage, 'di ba? Kita mo yun yung ginagaya nila si Jose. Katulad niya, yung kumakain siya sa bahay, kapag pupunta siya, kumakain siya. Ginagaya niya si Jose, no? Pero parang siya naman is sapilitan, parang hindi talaga ay nako. Gagawa lang kayo ng ganyan, dapat naman talaga yung parang hindi sapilitan. Tingnan mo yung mukha niya, parang sapilitan lang, Hollywood, no? Pang International Convergence Zone. Ano yung bagyo? Pang International Convergence Zone yung nito, yung hype. Yung nito, yung hyper-acidic. So ito nga sabi dito, kaya tanong ngayon ng marami kung worth it ba na pinili ni Buboy ang pera kaysa sa kanyang
delikadesa. What? Ang masasabi ko dyan, worth it ba? Kung pinili ni Buboy ang dekadesa niya, dekadesa. Ano bang nakalagay delikadesa pa. Delikadesa niya or pera. Kung masasabi ko kay Buboy ay worth it na pinili niya ang pera. Alam niyo kung bakit? No, alam niyo kung bakit? Mamagulat pa yung sinabi ko. Then, worth it yun, no? Baka sabihin na siyempre may mga anak yan, or may pamilya. Yan, nandun naman na tayo sa point na yun, na may binubuhay, no? Pero, Buboy Villar yan eh. No, eto aminin man natin sa hindi, Buboy Villar yan, kilala yan. Maraming pwedeng kumuhang trabaho dyan. Ang pinagtataka ko lang kasi talaga, bakit dyan pa? Tapos okay na sana eh. Sige, naiintindihan na namin. Nandiyan ka, trabaho yan, sige. Pero yung parang, yung babalikan mo, yung paparinggan mo, Tito Vic and Joey, yun ang hindi namin kinai. Tama, hindi niya naman kasi trabaho yan eh. Na pakinggan mo yung Tito Vic and Joey. Diba? Kasi hindi naman talaga, simulat sa pool, hindi naman sila yung pinaparinggan eh. Kung meron man pinahahapyawan si Sir Joey De Leon, is hindi sila. Dahil kung sa unawaan lang, nauunawaan ni Sir Joey kung ano ang estado nila sa Itbulaga. Di ba nagtatrabaho lang sila dyan eh? Para saan? Para paringgan sila ni Sir Joey. Di ba? Hindi naman sila kasali sa laban. Pilit silang siksik ng siksik sa sarili nila sa nangyayari. Dahil sasabihin nila, nagtatrabaho kami dito, dapat idepensa din namin to. Ay, Diyos ko naman, hindi naman kinukuha yung programa nyo eh. Ang kinukuha lang ng TVJ is yung karapatan nila. Lalong-lalo na yung pangalan. Ngayon kapag kinuha yung pangalan ng Itbulaga at mabalik sa TVJ, maaapektuhan ba ang programa nyo? Hindi, nandiyadyaan pa rin kayo. Kumbaga, pwede na kayong mag-iba ng pangalan. Ayaw nyo nun, pag iba na yung pangalan nyo is makakalayo na kayo sa mga hindi magagandang nakakarating sa inyo. Ayaw nyo ba matatahimik kayo? At baka magkaroon kayo ng magandang feedback sa mga tao. 'Di ba? Kaso ang ginagawa nyo, hindi kayo kasali sa gulo. Paparinggan nyo yung TVJ. Iba yung sinasabi ni Master Henyo kung may pinaparinggan siya. Iba yung sinasabi, sinasalo nyo naman. Guilty ba? Dapat di nagiging guilty? Ewan ko lang, sila kinakaya nila yan dahil wala naman talaga silang respeto sa Tito Vic and Joey. Pero, yun na, ang masasabi ko dito, sa tanong na to, worth it ba na pinili ni Buboy ang pera kaysa sa delikadesa? Worth it. Alam niyo yung pera na yan, natutusin kayo, sa shoutout yun sa mga sikat na mga artista dyan. Ang pera, bilang sikat kayo, napakadali nyo naman ng kitain talaga eh. Yes. No, pero yung respeto na tinataglay ng isang artista, isang sikat na personalidad, ayun yung pinaka-ginto. Ayun yung pinaka-worth it sa lahat. Yes. Ayun. Tama yun. Sa ano natin, simulan natin yun. Baka maunahan pa tayo ng iba. Naku po, di punggol. Buboy, tinanggal na sa G Sagedni dahil dito. Ay nako, tinanggal. Alright. Usap-usapan ngayon ang pagkawala ng komedyanteng si Buboy Villar sa segment nila ni Yorme Isko Moreno sa Itbulaga. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na isa si Buboy sa mga bagong host sa pumalit sa Legit Lover Cut sa Itbulaga. At sa pagsisimula pa lang niya sa Itbulaga ay samusari batikos na ang natanggap ni Buboy. Lalo na tanggapin niya ang offer ng Tape Incorporated matapos lamang niya magpahayag ng kalungkutan sa pagkalis ng TVJ. Dahil dito, nagbago ang tingin ng tao kay Buboy at nawala siya ng delikadesa. Kaya tanong ngayon ng marami kung worth it ba na pinili ni Buboy ang pera kaysa sa kanyang delikadesa. Worth it yun, worth it. Para naman sa marami, mukha raw hindi dahil wala naman siyang napala mula rito. Meron na, malaki talent din yan. Ang Tape Incorporated. Lingid sa kaalaman ng lahat, tanging siya. Merong napala si Buboy, malaki talent din yan. Kasi sabi niyong walang napala. Malaki na pala ni Buboy Villar. Sabihin natin na hindi bababa ng ilang milyon ng talent pin yan or
kontrata niyan sa tape. Hindi naman din yung papayag yung mga yan. Alam nyo, mauutak din yung mga artista na yan. Alam na nila yan eh. Alam na nilang mangyayari yan. Ganyan, na mababash sila. No, yung iba pero din tinanggap pa rin nila. Parang pa. kasabihan eh, at least kahit kami nababash, laki naman ang kinikita namin. So parang meron din ako naiisip na paraan din nila sa ginagawa nila na ganyan. Kaya nakikipagpalitan din sila sa TBJ, pinaparinggan nila yung kabila. Siyempre parang kailangan hindi matanggal tong palabas natin, ganto ganyan. Kailangan anuhan tayo, ipaglaban natin to. Nandoon na nga tayo, pinaglalaban nila. Pero parang ipaglaban nyo naman sa tamang paraan. Diba? Imbis na tumagal kayo o magkaroon kayo ng magandang feedback, mas maraming naiinis. Diba? Lalong-lalo na dyan kay Buboy. Diba? Alam naman natin yan. Hindi lang naman ako nagsasabi niyan at napakarami talagang naiinis sa ginagawa niya. Kasi patok yung yung issue. Yung iba dyan pero yun nga lang, ang nangyari, mas lalong bumagsak. Sinasabi yung alam niyo yung mga artista na yan, alam na nila mangyayari na yan. Best ko na ito sinabi sa inyo eh. Alam na nila mangyayari na mababash sila, na kung ano yung sasabihin sa kanila ng mga tao, pero wala na nga silang pakialam doon. No, wala na silang pakialam doon sa kadahilanan nga na malaki nga yung kikitain nila dyan. Malaki yung pera na yung nila dyan eh. Parang, ay sige, okay lang mabash, at least mayaman ako. Okay lang mabash, no? Kahit na yung yung dignidad mo bumababa. Diba? Yung tipong kahit na maraming naiinis sa'yo, parang sinasabi nila na okay lang maging kontrabida. Kasama naman yan sa pelikula at mga palabas. Hindi makukompleto ang pelikula kung walang kontrabida. Dapat ba puro bida na lang? Uy, alam mo ba sila kontrabida? Yung tipong pag lumabas ka, iinisan ka talaga. Ako, yan naman si Buboy. Million talent P ako. Yun na talaga yun, no? Malamang may magsasabi dyan, bakit? Tawag dito? Bakit? Kung ikaw ba, kung sa'yo mangyari yun, hindi ka rin ba hindi? Yun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay ibang klaseng balita at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Jay Guevara. Ayan na mga katunay. Kayo, ano masasabi nyo tungkol dito? Hindi na ako magche-che-che-che-breche dito magsasalita. Kayo naman po ang mag-comment pagkakataon nyo na comment lang po sa comment box sa napanood nyo at nadinig nyo rito sa ating nireaksyon. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.